Magandang umaga po mga kaibigan. Ayan, andito po ako sa tabi ng fish pond na hindi na inaalagaan. Napansin ko kasi ang dami pong isda na mga tumatalon. Merong malalaki, merong mga maliliit na parang mga dilis. Pero ang tubig po nitong fish pond na to ay galing po sa dagat yan. Labas-pasok po yan ang mga isda dyan. Yung mga similya ng mga bangus na galing sa dagat, yan po ang nandito na nakatira sa fish pond na to. At purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Napakabuti po ng ating Diyos. Ayun, maraming buko doon. Pero merong buko doon na abot kamay lang. Pwedeng mamitas na hindi na aakyat sa puno. At salamat sa ating Diyos sa mga buhay natin ngayong araw dahil muli po tayong nagising at ginising tayong lahat ng Panginoon. Bakit nga nagising tayo ngayong umaga? Siyempre po ang Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit. Marahil ay hindi pa tapos talaga ang Diyos sa buhay natin. At meron pang nais gawin ang Diyos sa buhay natin at meron din tayong gagawin para sa ating Panginoon. At para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kapamilya, mga kaibigan. Wala namang iniutos ang Diyos sa buhay nating lahat, kundi ang ibahagi ang kanyang salita, ipatutuo sa lahat ng tao ang mga himala at magagandang bagay na ginawa niya sa buhay nating lahat. Ayan. Nandito pa rin po ako sa Sibuyan Island. Ayan po ang aming tirahan. Yan po ay pag-aari ng aking mga pinsan. Pag-aari din po nila yung kubo at yung isa pang kubo doon. Dito po ako halos lumaki sa kanila nung ako ay bata pa. Halos araw-araw andito lang ako sa kanila kasi nag-iisang babae lang kasi ako doon sa aking pamilya. Mga 1 kilometer po mula doon sa bahay namin papunta dito. Pero tinatakbo ko lang yan nung araw. Kaya sanay na sanay po ako dito sa pamilya ng aking mga pinsan. Kahit wala na po yung aking auntie at uncle, hindi po nagbago yung samahan naming magpipinsan. First cousin po sa mother side. Kumusta po kayo mga kaibigan? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lang po tayong lahat. Alam niyo mga kaibigan, lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan o mga pagsubok. Merong mabibigat, merong magagaan. Andyan yung biglaang mga sitwasyon na parang nakakatakot. Pero syempre bilang mga anak ng Diyos, kumbaga seconds lang yung ating pagkabigla. Parang lang, kulog at kidlat na parang nagulat lang tayo. Pero maya-maya ay nanunambalik yung ating lakas. Lalo na yung ating pananampalataya sa Panginoon. Isang bagay lang po ang aking nakita. Lahat ng tao ay dadaan lang talaga sa mundong ito. Lahat ng buhay ay may katapusan. Lahat ng lakas ay unti-unting manghihina. Lahat ng masaya ay unti-unting masasadlak sa kalungkutan. At kahit masaya pa kung minsan, parang hindi ka na makangiti. Kapag dumating na sa punto na wala ka ng lakas. Po? Kaya sa bawat oras, sa bawat panahon na tayo ay dumadaan sa mundong ito, sa bawat araw, sa bawat sandali na tayo ay nasa mundo pa, tayo po ay kailangang manindigan bilang mga anak ng Diyos na hindi tayo matitinag sa mga sitwasyon na pinapahintulutan ng Panginoon sa atin. Sa totoo lang talaga mga kaibigan. Yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan at kaligtasan, hindi naman po natin yon mai-enjoy habang tayo ay nandito sa lupa. Mararanasan lang natin yung sobrang galak
yung sobrang saya na tayo ay nakatanggap na ng buhay na walang hanggan at kaligtasan kapag ang tao ay aalis na dito sa mundo. Wala pong problema kung umalis man ang buhay natin sa mundong ito kapag tayo po ay may tamang relasyon at tamang pananampalataya sa Diyos, at kung kuhanin man tayo ng Diyos anytime, any moment, kapag intact ang ating pananampalataya sa Panginoon, walang problema. Doon na natin mararanasan yung buhay na walang hanggan at kaligtasan na ipinangako ng Diyos. Alam niyo po, ang kamatayan, sabi po sa Biblia, sa salita ng Diyos, ang kamatayan ay isang kapakinabangan ng isang anak ng Diyos. Bakit kapakinabangan? Dahil kapag ligtas ang isang tao, makakauwi na siya sa kaharian ng Diyos. Tapos na. Wala nang sakit. Wala nang lungkot. Wala nang hirap. Wala na lahat ng mga bagay na dinadanas dito sa lupa. Dahil sa piling ng ating Panginoon, wala nang lungkot. Lahat ay puro na saya. At wala na po tayong gagawin doon sa kaharian ng Panginoon, kundi ang magpuri na lamang sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya kahit anuman po ang ating pinagdadaanan, laban lang. Ilaban natin sa pananampalataya. Pero alam niyo po, ang Diyos ay mahabagin. Kapag meron pa po tayong apela sa Panginoon na, ay, wag naman Lord, wag naman ngayon. Wag mo munang kuhanin, Lord. Wag mo munang iuwi sa iyong kaharian. Ang Diyos po ay mahabagin. Ang Diyos po ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kapag ang ating pananampalataya sa Diyos ang tayuan natin at ito ay matibay, doon po kikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Tutugon at tutugon ang Diyos sa ating mga dalangin. Sobrang nga pong ang bilis eh. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi ko sukat akalain na papuntahin ako ng Panginoon sa lugar na to. Na dati ay ayokong umuwi, ayokong makita. Pero sabi ko, Lord, wala pong matibay yung plano ko na umuwi at desisyon, pero bakit mo pinahintulutan yun pala? Alam kasi ng Diyos ang capacity ng aking aking pagkatao. Kahit alam niya na matindi yung aking pananalig sa Kanya, ayaw niya yung mahirapan ako physically. Kaya dinala ko ng Diyos dito para lang manalangin, manawagan sa Kanya, lumuhod para sa ikakaayos ng mga pangyayari sa pamilya. At salamat sa Panginoon, ayan, salamat po sa lahat ng mga kapamilya na nagpadama ng pagmamahal, pagmamalasakit sa aking kapatid na bunso. Salamat po sa inyong lahat. Bahala na po ang Lord ang balik ng kanyang biyaya sa inyong mga buhay. At umaasa po ako at nanalig na ng palataya sa Diyos na magiging maayos ang lahat at makaka-recover ng mabilisan ang isang mahal sa buhay na nandoon sa loob ng hospital. Ganun lang naman talaga eh. Susubukin tayo ng Panginoon kung hanggang saan ang ating pagmamahal sa Kanya, kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa Kanya. Tandaan po natin mga kaibigan ko, hindi po natin mararanasan at makakamtan ang buhay na walang hanggan at kaligtasan kung tayo po ay nandito pa sa lupa. Bagamat
yung ating pananampalataya ay intact, pero by faith, inaangkin natin na mangyayari sa buhay natin yon. Pero iba yung yung andun ka na, na-enjoy mo na at nararanasan mo na ang masaya at wala nang kaproblema sa piling ng Panginoon at sa kanyang kaharian. Di po ba? Kaya nga po sabi ko, dumadaan lang tayo sa mundong ito at tayo ay nasa training ground lahat. Depende po sa kalakasan o lakas na ibinagkaloob ng Diyos sa atin ang kanyang pinapahintulutan ng mga pagsubok sa buhay natin. Hindi po mag-aalaw o hindi magpapahintulot ang Diyos ng mga pagsubok sa buhay natin ng higit doon sa kalakasan na ibinigay niya sa atin, kundi nakabase lang doon sa kung gaano tayo kalakas. Yun lang din po ang iaalaw ng Diyos na mga pagsubok sa ating buhay. Siyempre, di ba, kapag ang kapasidad mo lang ay isang isang sakong bigas, yun lang ang kaya mong buhatin o pasanin. Pero pag nilagyan pa yung balikat mo ng 2 sakong bigas pa, over na po yun. Sobrang bigat na, kaya bumabagsak na ang katawan. At ayaw po yun ng Panginoon. Yung ma-over po tayo at ang katawan natin ang maging apektado kasi hindi po kapantay ng lakas na binigay ng Diyos yung pagsubok o kabigatan na ating pinapasan o dinadala sa ating mga buhay. Kaya nga po para lang sa akin parang walang problema kapag tayo ang nasa Panginoon, tapos intact yung ating pananampalataya sa Diyos. Siyempre andun po yung yung pag-iisip na gustong-gusto nating makita yung resulta ng ating pananampalataya at ating apila sa Panginoon, yung ating panalangin, para kapag nakita natin na nagre-rejoice na yung dumaan sa pagsubok na mga mahal natin sa buhay, di ba masaya rin tayo, nagre-rejoice din tayo. So yun lang po ang nais kong makita, at nawa sa araw na ito, sa kanyang dadaanan na operation ay naniniwala ako at naninindigan na nanampalataya na ang Diyos ang mag-uupira sa kanya at ang Diyos pa rin ang mag-iingat sa kanya at ang Diyos pa rin ang magkukontrol ng kanyang pisikal na katawan mula ulo hanggang talampakan, at ang Diyos pa rin ang may hawak at may kontrol ng kanyang hininga. Kaya mga kaibigan, laban lang. Kung mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan ang buhay sa panahong ito, laban lang po tayo. Alam niyo po, kahit ako man ay nandoon sa kanyang tabi, wala rin po ako magagawa, kundi ang lumuhod, ang magsamo sa Panginoon. At alam niya yon, siya rin mismo ang nagsasabi sa akin, huwag kang pumunta dito. Dahil baka mauna ka pa sa akin. Alam niyo na mga kaibigan, yung may sakit, tapos may sakit ka din, na dinadaanan mo din, at yan din ang training ground mo sa panahong ito. Alam niyo po kayong dalawa na magkapatid, para bang nagdadamayan kayo pareho, nag-aalala kayo sa isa't isa. Nakakatuwa nga po ang buhay. Pero hindi po natin kailangang malungkot o mag-alala, mangamba. Ang kailangan po natin ngayon ay manalig, manampalataya na ang Diyos ay patuloy ng kumikilos sa buhay natin at sa mga mahal natin sa buhay. Ingat lang po tayo mga kapamilya ko, mga kaibigan ko, ingat po tayo. Lumayo po tayo sa pagkakasala. Kasi once na nagkasala tayo at hindi tayo nakapag-repent, kahit ano pong dami ng dalangin natin sa Panginoon, hindi niya po ito maririnig. Bakit? Kasi may nakahadlang na kasalanan. Kaya sayang lang yung panalangin natin kahit gaano pa ito karami. Iwas po tayo sa tukso ng kasalanan. Umiwas po tayo. Lagi po tayong magbasa ng Biblia. Lagi po tayong magbahagi ng salita ng Diyos. So, upang sa ganon, yung mga may kabigatan, yung may mga sakit karamdaman, yung mga nanghihina, yung mga nawawalan ng pag-asa kapag nakakarinig po ng salita ng Diyos at nakakarinig ng ating mga patotoo na ginawa ng Diyos sa buhay natin,
Nakakatulong din po ito sa kanila para bumalik yung kanilang lakas. Nakakaramdam ng pag-asa muli at nakakaranas uli ng kagalakan. So yan lang naman mga kaibigan ang trabaho natin sa mundong ito. Ang magbahagi ng salita ng Diyos at ng mga kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin na nakakaranas ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala sa buhay natin. Kaya mga kaibigan, laban lang tayo. Salamat sa Panginoon dahil hindi maigsi ang kanyang kapangyarihan. Hindi kakarampot ang kanyang kapangyarihan upang abutin ang sitwasyon ng bawat isa. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Siya ang nagbibigay ng completely healing sa mga may sakit karamdaman. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa nawawalan ng pag-asa. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina. Siya ang nagpo-provide ng pangailangan ng lahat ng tao, na mga needy at lahat ng tao na nangangailangan ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kaibigan, magbasa po tayo ng Biblia. Manalangin po tayo at i-apply po natin ang salita ng Diyos sa buhay natin upang sa ganon, habang tayo ay dumadaan sa mundong ito, habang tayong lahat ay kasali sa takbuhan, tayo po lahat ay mga tawag dito, kasali sa paligsahan, lahat ng anak ng Diyos. At tandaan po natin sa bawat paligsahan, meron po yung finish line. At kung tayo po ay makarating sa finish line na patuloy na nakatayo sa ating pananampalataya sa Diyos at patuloy na tama ang relasyon natin sa Panginoon, andun po si Lord, andun po ang Panginoong Hesus. Naghihintay sa atin. Habang tayo po ay tumatakbo at dumadaan sa mundong ito, ang number one po na nag-cheer sa atin ay ang ating Panginoon. Parang sa go mga anak, sige bangon pa. Pag natumba tayo, tayo. Pag nadapa, tayo. Tuloy ang takbuhin hanggang makarating ng finish line na may tamang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Ano bang oras ngayon? Siguro mga almost 12 na ba o 11 o'clock na ba ng tanghali? Nakaluto na po ang aking mga pinsan ang aming tanghalian. Masarap po ang ulam ngayon. Meron pong shells na malalaki naman. Yung sinisisid, yung liswi, saang. Yan ang ulam namin ngayong tanghali at may gulay pong kalabasa at saka kangkong na halo. Ginataan po yan. Nawa po ay ma-enjoy natin ang ating mga blessing ngayong araw. At ako po ay patuloy na dumadalangin sa ating Diyos para naman sa aking minamahal na kapatid na bunso. Kaya hanggang dito na lang mga kaibigan, sa mga nakakarinig po ng aking video ngayon, ng aking mini vlog ngayon sa aking mga kapatid kay Kristo. Pag-pray niyo po ang aking kapatid na bunso na maranasan niya ang himala ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo lahat ng ating Diyos. Amen.